Hi guys, good morning, good morning. Yan, andito na naman tayo sa ating itikan. At usapang itikan na naman tayo ngayon. Yan, ang pag-uusapan natin, ano ba yung mga realidad? Ano ba yung mga naramdaman natin mula sa simula hanggang ngayon? Yung mga na-experience natin. So, unang-una, sa mga isang buwan hanggang 6 months, talagang desidido tayo. Yan, sa mga 1 month hanggang 6 months. Then, yan, pag magsisimula ng mangitlog, yan na, maganda na sa feelings. Mga 6 months hanggang mga 1 year. So, masasabi talaga natin na talagang napakaganda mag-itikan dahil, yun nga, nandun pa sa peak production yung mga itik natin. So talagang inspire tayo dahil kumikita na yung ating sinimulang business. Pagkatapos niyan, mga 1 year hanggang 1 year and a half, dyan na magsisimula yung mga meron na tayong ma-experience sa ating mga itik kasi magmamolting na yung ating mga itik dyan. At talagang masasabi natin na i-experience na natin yung mga realidad sa pag-iitikan. Kapag bumaba yung kanilang egg production, talagang nawo-worry tayo kung ano ba yung dahilan kung bakit bumaba yung production nila. So yan yung ating mararamdaman sa mga 1 year and 1/2 year. Kumbaga para sa atin kung bago tayo nagsisimula, diyan tayo makakaramdam ng struggle sa mga isang taon hanggang isang taon at kalahati. So, itong mga sinasabi natin guys, ito yung mga na-experience natin sa ating pagsisimula, sa ating pagpasok sa ganitong business. Then, after that, dapat mapag-observe tayo. Yan, kasi andyan na tayo sa stage na, kumbaga, ito na yung realidad sa pag-iitikan na naranasan na natin. So, mag-isip tayo ng solusyon kung ano ba yung mga problema na kinakaharap natin din. Huwag din tayong mawala ng pag-asa. Lagi nating isipin na bakit yung ibang mga farm ay umaabot na ng mga 5 years, 10 years. So, ano ba yung meron sa kanila na hindi pa natin na-apply? So, dyan, mag-iisip tayo ng mga solusyon dyan. For example, mababa yung ating production. So, isipin natin ano bang mali sa pag-manage natin. Ayan. Kapag magawa nyo yan, unti-unti nating ma-improve yung ating pag-manage. So, kumbaga, study lang ng study. Continue to learn sa pag-iitikan. Hanggang aabot tayo ng mga 2 taon. Yan, kapag nasa mga 2 taon ka na, ay masasabi natin na kumbaga kalmado na yung natin, yung pakiramdam natin. Kalmado na. Kumbaga meron na tayong konting alam na kumbaga hindi na mag-question mark yung isip natin kapag bumaba yung kanilang production. Meron na tayong sagot. Kaya bumaba yung egg production natin dahil ganito. Dahil nag-molting, so ganyan. So, kumbaga, andyan na tayo sa stage na meron na tayong konting kaalaman. So, then, hanggang sa mga susunod na taon, yung ating perspective dyan ay ma-improve pa ng mas ma-improve yung ating style para mas ma-less natin yung ating expenses at mas tataas yung production. So, ganyan. So, ang pinaka-struggle lang talaga nasa mga 1 taon hanggang 2 years. So, yan lang talaga. Sa mga 6 months to 1 year, diyan natin mapipil na inspire talaga kasi mayroon ng result sa ating business. So, diyan na. Merong iba na add kasi maganda pala ang mag-iitikan. So, ang i-advise ko lang po, kumbaga pa rin, maging wise pa rin tayo sa pag-expand ng ating mga
bilang ng ating mga itik. So, ayan lang po. Kapag alam mo na lahat, kapag hindi ka na, kumbaga alam mo na yung mga dahilan kung bakit bababa yung production, kung bakit mataas yung production nila, so ganyan. Yan lamang po, sana'y naintindihan ninyo yung ating point. At sana'y kahit hindi tayo fluent mag-Tagalog, meron pa rin kayong nakuhang mga kaalaman sa ating video ngayon. Kung ano yung nais nating iparating sa ating mga followers. Ayan. So, hanggang dito na lamang guys. At muli, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Happy farming. God bless you all.